Sinaunang armas at ang lihim ng pambansang kayamanan ng Marijoa Part 2. Ang pinakamasamang kriminal sa daigdig at ang nawawalang link. Ancient Weapon Uranus, kumakatawan sa himpapawid. Ang pangalan at kakayahan ng sinaunang armas na ito ay hinango sa Greek mythology, katumbas ni Indra ng Hindu mythology, ang pinuno ng kalangitan at Diyos ng kidlat, kulog, bagyo, ulan, agos ng ilog at giyera. Ayon sa maraming teorya sa kasalukuyan ay wala pang nakikita patungkol sa Uranus maliban sa pangalan nito. Bagamat ang sinaunang armas na ito ay panghuling madidiskubre, ngunit una naman itong ipinakita sa dalawang naunang sandata. Sa episode 0 kung saan mapapanood ang Battle of Ed, ay sinabi ni Shiki kay Roger na maaari natin gamitin ang sandata na natagpuan mo at ang aking hukbo upang sakupin ang buong mundo. Inalok niya rin si Roger na maging kanang kamay, ngunit tumanggi lang ito at sa pagputok ng kanyon na nagmula sa Oro Jackson ay hudyat ng pagsimula ng digmaan laban sa magkabilang panig. Habang nagaganap ang digmaan ay makikita sa likod ng Oro Jackson ang isang itlog ng dragon. Maaaring ito na nga ang Uranus at ang tinutukoy ni Shiki na armas na natagpuan ni Roger sa kanilang paglalakbay. Malamang na may nakapagsabi kay Shiki patungkol sa natagpuan ng Roger Pirates, kaya gano'n na lang ito kadesperado. Sa kasamaang palad ay hindi ito nagamit ng Roger Pirates dahil sa nalaman ng hari ng mga pirata na hindi na magtatagal ang buhay niya at hindi na niya kayang magpatuloy pa, kaya kasabay ng pagsuko niya sa mga marino ay ipinasa niya ang itlog ng dragon sa taong alam niya na may taglay na kapangyarihan ng Uranus na kayang magpasunod nito sa hinaharap. Maraming nagsabi na si Momonosuke raw ang Uranus dahil sa kakayahan nitong maging dragon at marinig ang voice of all things. Una sa lahat ay artificial lang ang devil fruit niya na nilikha ni Caesar the Clown. Pangalawa, kaya siya may kakayahang marinig ang voice of all things dahil siya ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Pluton at ito lang ang kaya niyang kontrolin, hindi ang Uranus. Kung napanood nyo ang part 1 ng video, ay malalaman nyo ang teorya ko kung bakit siya ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Pluton. Ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Uranus ay si Monkey D. Dragon at ang itlog ng dragon na ngayon ay napakamakapangyarihang dragon ang kanyang sandata. Si Dragon ay mula sa D family kung bakit hindi imposible na mamana niya at taglayin ang kapangyarihan ng Uranus. Siya rin ang ama ng 5th Emperor na si Monkey D. Luffy at anak ni Monkey D. Garp ang bayani ayon sa istorya. Maaaring alam ng pamahalang pandaigdigan na siya ang may dala at nagtataglay ng kapangyarihan ng Uranus, kung kaya siya binansagan ng pinakamasamang kriminal sa daigdig upang ito ay hulihin ng malalakas na mandirigma at iwasan ng mga tao nang sa gayoy ay walang pumanig sa kanya. Ang sinaunang armas na Uranus na kumakatawan sa kalangitan na hawak ni Monkey D. Dragon ay may kapangyarihan ng kidlat, kulog, bagyo at buhawi katulad ni Indra at Uranus ng mga Diyos ng kalangitan sa magkaibang mythology. Maraming beses na rin ginamit ni Monkey D. Dragon ang Uranus sa magkaibang lugar tulad ng Great Terminal at ng sagipin niya si Luffy mula kay Buggy at Smoker sa Logi Town. Si Monkey D. Dragon ay walang devil fruit at tulad ni Garp ay may full haki lang. Ang kapangyarihan na nakikita natin tulad ng kidlat, kulog, bagyo at ang misteryong buhawi sa tuwing lumalabas siya ay ang kapangyarihan ng Uranus at hindi galing sa devil fruit ability niya. Sa tuwing maglalabas ng kidlat at buhawi ay manggagaling ito sa kalangitan at hindi mula sa kanya tulad ng ginagawa ng mga gumagamit ng devil fruit.
Maaaring ang Uranus ay nasa kalangitan lang at naghahantay lang ng utos mula sa may taglay ng kapangyarihan na magpapasunod sa dragon na ito. Pagmasdan mabuti ang larawan na ito nang magpakawala ng buhawi mula sa kalangitan at nang sagipin niya si Luffy mula kay Smoker. Kung siya ay may Devil Fruit ability ay di niya kailangang sumangga sa sarili niyang kapangyarihan. Sa tingin nyo, kayo nang humusga. Maaaring na-master na ni Monkey D. Dragon ang kapangyarihan ng Uranus na hindi katulad nila Shirahoshi at Momonosuke ay nag-uutos ito gamit ang kanyang isip at maaari rin itong maging isa sila tulad ng nangyari kay Momonosuke na nakikita niya kung ano ang nakikita ni Sunisha. Karagdagang impormasyon. Masdan ang larawang ito ni Shirahoshi na may nakatarak na espada dahil kumpirmadong siya ang Poseidon. Hawak naman ni Im-sama ang picture ni Bibi dahil pinaghihinalaan nito na ito ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Pluton at nagtatago nito. May mga impormasyon tulad ng poneglyph patungkol sa Pluton sa kanilang kaharian kaya ito ang dahilan ng pananakop ni Crocodile sa Alabasta. Lingid sa kaalaman ni Im-sama na si Momonosuke ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Pluton na si Sunisha sa kadahilanan tulad ng sinabi ko sa part 1 ay hindi nakarating si Sunisha sa tamang oras sa huling digmaan ng sinaunang kaharian laban sa 20 kaharian na naging dahilan ng pagkatalo ng sinaunang kaharian. Maaaring ang Pluton na dating naging dahilan ng pagkatalo ay magiging dahilan naman ng pagkapanalo nila sa huling digmaan at dahil ito lang ang natatanging sinaunang sandata ang hindi kilala ng pandaigdigang pamahalaan. Hindi naman nila sinama ang larawan ni Monkey D. Dragon dahil matagal na nilang alam na ito ay ang Uranus. Kaya naman nakasama ang mga larawan nila Luffy at Blackbeard ay natatanging sila ang pinakamalaking banta sa pandaigdigang pamahalaan dahil sa kanilang mga nagawa. Ang lihim ng pambansang kayamanan ng Marijoa, ang nawawalang nag-uugnay. Mayroong mga tsorya na ang Uranus daw ang national treasure, ngunit ito ay 100% na hindi totoo. Doflamingo ay 10 taong gulang nang makakuha siya ng kaalaman sa pambansang kayamanan at nakatakas mula sa Marijoa. Sa panahon ng labanan ng Edward, nasa edad 14 siya at humigit kumulang 17 taong gulang nang masaksihan niya ang pagbitay kay Roger. Sa madaling salita, alam na ni Doflamingo kung ano ang pambansang kayamanan bago pa matagpuan ni Roger ang Uranus. Sa aking opinyon ay nasabi ni Doflamingo na importante ang Devil Fruit ni Law sapagkat may kakayahan ito na magbigay ng walang kamatayan sa tao. Madali niya may tatakas ang sandatang ito gamit ang room at sa pamamagitan ng pambansang kayamanan ng Marijoa ay magagawa niya maghari sa habang buhay at lupigin ang buong mundo tulad ng ginawa ng may taglay na kapangyarihan ito sa nakaraan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Doflamingo ay katulad ng Poseidon, Pluton at Uranus ay kikilos lang ito kung ang mag-uutos ay ang may taglay ng kapangyarihan nito. Kahulugan ng kayamanan ayon sa Merriam-Webster. Number 1, kayamanan tulad ng pera, alahas o mahalagang metal na nakaimbak. Isang kayamanan na anumang uri o anumang anyo. Pangalawa, isang bagay na may malaking halaga o isang taong pinahahalagahan bilang bihira o mahalaga. Pangatlo, isang koleksyon ng mahalagang bagay. Uulitin ko at ilalapat ko kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kayamanan na material ay nakukuha sa lupa, earth, tulad ng ginto, silver at diamante.
Isa itong mahalagang bagay na anumang uri o anumang anyo, lupa, dagat, at himpapawid. Mahalagang tao o nilalang dahil ito ay bihira, katulad ni Shirahoshi, Momonosuke, at ni Monkey D. Dragon. At ito ay koleksyon ng mga bihira at mahalagang bagay, ancient weapon. Ang pambansang kayamanan ng Marijoa ay isang sinaunang sandata. Hindi ito Poseidon, Pluton at Uranus, pero ito ang missing link na kukumpleto sa mga sinaunang sandata. Ang pinakamakapangyarihang sinaunang sandata, inang kalikasan, Gaia. Poseidon, kumakatawan sa karagatan. Pluton, kumakatawan sa ilalim ng lupa. Uranus, kumakatawan sa himpapawid. Gaia o Terra, kumakatawan sa daigdig o sa lupa. Bakit Gaia katumbas ni Terra ng Roman mythology ang maaaring ipangalan dito? Dahil ito ay kumakatawan sa mundo o sa lupa. Si Gaia ang dakilang ina ng lahat. Siya ang diyosa ng mundo at primal Greek Mother Goddess. Ang inang diyosa ang lumikha ng lahat. Siya ang nagbigay ng kapanganakan sa mundo at sansinukob. Anak niya si Uranus ang unang diyos ng kalangitan at si Pontus ang unang diyos ng karagatan at iba pang makalangit na mga diyos, ang Titans at ang mga higante. Maaaring ang sinaunang armas na Gaia ang pinanggalingan ng lahat tulad ng mga Devil Fruit at ang tatlong sinaunang armas dahil ang kapangyarihan at kakayahan nito na hinango sa Greek goddess. Ito rin marahil ang gumawa ng red line na naghati sa mundo ng One Piece. Sa aking opinyon, ito rin ang huli nilang makakaharap sa huling digmaan dahil ito ang lihim ng pambansang kayamanan ng Marijoa.